Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Yung anak ni dating Congressman Acop na si Philip Acop, ang nakuha niyang boto, yan, mayroon akong results dito, pakita ko. Ang nakuhang boto ni ni Philip Acop ay 60,051 votes. Si Iliaga ay 12,054 lang. Oh, 12,054 lang. Yan. Kaya anong pinapakita dito mga kabunyog? Itong si Acop ay talaga, binastos talaga. Nung pagkamatay ni Romeo Acop, talagang grabe ang pambabastos ng mga DDS. Sabi ng mga DDS, madadala mo ba, Congressman Romeo Acop, ang mga kinurap ng pera? Madadala mo ba? Ngayong patay ka na. Grabe. Grabe yung Kaya ito naman si Philip Acop, doktor ito talagang niya rin, kumandidato siya para patunayan na ang kanyang ama na Yumao ay mahal ng Antipolo. Ito namang mga DDS, naman, para ipakita na wala na yung mga Acop na yan sa Antipolo, talagang tinuduhan nila ng suporta yung Red Llaga, yung kalbo na yan. May mga pa-survey pa sila. Lumabas pa sila ng survey, kunwari ganito. Ang sabi sa pa-survey nila, Red Llaga, ito, partial and unofficial survey results, March 11, 2026, para sa Congressman, 2nd District of Antipolo, Red Llaga, 78%, Bong Acop, 20%, others, 2%. Survey nila ito, tapos kinalat nila ito. Kinalat nila ito. Si Red Llaga daw ay 78%, si Acop daw ay 20%, ang iba daw na kandidato, 2% lang. Kaya sigurado na daw itong si Acop. Tapos pumunta pa doon si Topacio. May dala pang maleta. Yung mga nagdrama-drama pa na ano ba ang laman ng maletang dala ni Topacio. Si Attorney Mark Tolentino, yung abogado ng Isiminay, ni Kibuloy, nandun din. Full, sila. Talagang grabe yung focus at tulong na binigay ng mga DDS. Kasi gusto nilang patunayan dyan na wala na ang Acop. Wala na. At dito ipapakita nila na malakas ang Duterte. Siyempre, endorsement ni Sara, yun ang pinagmamalaki nila. Parang nga ito parang testing na ito ng labanan sa 2028 ang lumalabas mga kabunyog, mga kababayan. So ang nangyayari dito, kahit election lang yan, special election lang yan sa 2nd District ng Antipolo, pero yung impact niyan sa politika ng bansa, parang testing na yan. Gaano ba talaga kalakas ang Sara Duterte? Gaano ba kalakas ang kalaban ng Duterte? Diyan parang nagtestingan Nagtestingan diyan. Pinakita ng kampo ni Duterte na sila Sara ng mga DDS yung pwersa nila, full blast sila ng suporta dito kay Red Llaga, kandidato nila yan. Yun namang kalaban ng Duterte, Acop naman. Ngayon, sinong malakas? Nung una, may mga mind conditioning pa sila na sa survey daw mananalo na si Llaga, 78%, 20% lang si Acop. Tapos si Sara, in-endorse pa yan si Llaga. Pero nang lumabas, wala. Wala. Nilampaso. Nilampaso mga kabunyog. Kaya anong lumalabas dito? Ang lumalabas dito, walang power si Sara. Yung kanilang inaasahan, wala. 60,051 votes. 60,051 votes si Acop, 12,054 lang si Llaga. Yan ang yan yung nakita diyan. Kahit na paninira nila, ang sabi kasi ng mga DDS, si Acop korap yan. Kaya nung mamatay si Acop, binastos nila. Madadala mo ba, Congressman Acop, ang mga ninakaw mo? Sige nga. Kaya lang, yung anak nila, ay yung anak ni Romeo Acop, si Philip,
doktor yan, kahit hindi naman siya maano sa politika, siyempre nasaktan sila sa pambabasto sa kanyang ama, talagang inano niya, ah, talagang gusto niyang patunayan na mahal ng Antipolo ng mga taga-Antipolo ang kanyang ama. Yung mga DDS naman, gusto nilang patunayan na sinusuka na ang akop. Gusto nilang patunayan na Duterte country na ang Antipolo. Yun yung labanan doon eh. Yun yung labanan doon. Sa bandang huli, anong kinalabasan? Talo yung kandidato ng mga DDS. Itong si Iliaga. Kumbaga, ito? Sinausawan, tinambakan. Yan yung term diyan. So anong napatunayan? Ang napatunayan diyan, yung endorsement ni Sara na pinagmamalaki nila, yung pwersa ng DDS na pinagmamalaki nila ay wala. Grabe yung ginawa ng mga DDS na kampanya. Grabe yung social media, baka pati pera, tinulungan nila yan si Iliaga. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, kumbaga todo pwersa, todo lakas ang ginawa nila. Tumulong ang mga DDS, pati mga vloggers ng DDS, pati mga trolls. Ano yan mga kabunyog? At ang sinasabi nila, ito na, pagpapakita na ito ng pwersa ng Duterte. Si Sara yung kinakapitalize nila dyan eh. Kasi sa tingin nila, ang magpapanalo kay Iliaga ay si Sara. Wala, mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung napatunayan. At ang ginawa pa sana dyan, si Atty. Mark Tolentino, yung abogadong DDS, gusto niya sana isuspend yung proclamation. Pipigilan sana yung proclamation ni Philip Acop. Petition to suspend proclamation. Kung ano-anong akusasyon, nandaya daw, bilihan ng boto, kung ano-ano. Hindi, sa totoo lang, hanggang sa bandang huli, ayaw nilang tanggapin na talagang talo ang kanilang kandidato. Wala. Gumagalaw pa sana, nagmamaniobra pa sana. Petition to suspend the proclamation. Nakita ko pa yung text ng Buti na lang hindi sumunod yung mga board of canvassers ng COMELEC. Pinoclaim nila si Acop. Kasi wala namang dudang panalo si Acop eh. 60,000 votes. 12,000 lang si Iliaga. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.